So heto na nga mga kapatid, kaibigan ko at kumpare, Boruto Time Skip 2 Blue Vortex Chapter 33 Full Review. At ang cover page naman natin para sa chapter na ito ay wala ngang iba kundi itong si Uchiha Sarada. At para naman sa ating pangunahing panel dito ay itong ang pagkarami-raming mamushi na dito ngay pinapakita nga din na itong si Sarada ay bagsak pa nga din at walang malay na hawak-hawak nga siya nitong ni Boruto. Habang dito naman sa kabilang banda ay pinapakita nga itong si Kawaki na nag-uusok pa nga din ng katawan nito dahil nga sa nangyari sa kanya na nag-overheat na kaya nga dahil din dyan, agad-agad nga rin siya nilapitan dito ng kanyang kapatid na si Himawari na kinamusta nga siya neto. Pero sinabi naman dito ni Kawaki na kumalma nga lang daw itong si Himawari dahil parang naubusan lang naman daw siya ng gas. Mas alalahanin nga daw ni Himawari ang naging sitwasyon ni Sarada. Habang dito naman sa kabilang banda ay pinapakita naman itong si Sumire na tinatanong nga niya kay Boruto na ano na nga ba daw ang nangyari kay Sarada, ano na nga ba daw ang naging physical condition nito. Na siyang sagot naman dito ni Boruto na humihinga pa naman daw si Sarada at mukhang hindi naman daw nalagay sa panganib ang kanyang buhay. Pero ang pinag-aalala nga daw ni Boruto is yung pinsala nga daw sa mata ni Sarada na dulot nga daw ng kanyang Mangekyou Sharingan na kaya nga dahil din dyan agad-agad na nga rin pumunta itong si Himawari na sinabi nga niya dito na titignan nga daw niya ang kalagayan ng mga mata ni Sarada at kaya nga dahil din dyan ay dali-dali nga rin niyang dinampi ang kanyang mga palad dito sa uluhan ni Sarada at gamit nga itong kanyang Kurama Chakra Cloak ay mangyaring nagawa nga ni Himawari na maayos at mapagaling nga yung mga blood vessel na nasira na siyang dahil nga din upang tumigil na nga sa pagdurugo itong mga mata ni Sarada. Pero kahit gayon pa man hindi pa nga din daw sigurado ni Himawari na yung vision o yung paningin nga daw ni Sarada ay maibabalik pa ba sa normal. So habang nasa ganyang kalagayan nga itong si Sarada ay kaalinsabay naman din yan. Dito nga pinapakita na itong mga mamushi ay nagtatawanan sa naging kalagayan nga ni Sarada habang ito naman si Eida at Sumire ay nag-aalala naman dito kay Sarada. Nakaalinsabay nga din ng bagay na yan. Diyan nga din sa lugar na yan ay pinapakita naman itong si Daemon na nakikipag-trashtukan nga dito sa mga mamushi. Sigawan nga talaga sila dito mga pare. At matapos ngang ipakita ang mga eksenang yan, lumipat na nga ang panel dito kay Kashin Koji na dito nga sinasabi ni Inujin na wala pa nga din daw silbi dahil dehado na nga din daw ang kanilang panig na kaya sabihin na nga daw ni Kashin Koji kung ano-ano pa nga daw yung mga nalalaman niya sa mga susunod na mangyayari. Na siyang sinabi naman sa kanya dito ni Koji na 4 na araw nga daw nung huling beses na nakita nga daw niya yung mangyayari sa hinaharap gamit nga ang 10 directions. Akala nga din daw niya na yung mind transmission formation ni Inujin ay nakabase nga doon sa impormasyon, doon nga daw sa nakuha niya o nasagap niyang detalye kamakailan nga lang sa kasalukuyang pinakita. At mula nga din daw nun, hindi na nga din daw nakakuha si Koji ng mas updated na mangyayari. Yung ability nga daw niya na makita ang hinaharap gamit ang 10 directions ay parang nagsasariling kalooban na nga lang daw ito na parang kung ano na nga lang daw ang gusto niya mangyari. Na kaya sa kasamaang palad nga daw, hindi na nga daw magawa ni Koji na makita yung hinaharap ayon sa kanyang kagustuhan. Na kaya ganun na nga daw tumatakbo o gumagana itong ability na to. At doon pa nga daw sa mga pagkakataon na nagre-relay nga daw siya sa information na nakuha niya patungkol nga daw sa bagong jutsu ni Inujin, ang kabuuan nga daw nito ay ang nagbago sa hinaharap mula nga daw na mag-umpisa nang makita niya yung mga nakaraang nangyari na nagresulta nga daw ng mga hindi malinaw na kaganapan. Pero yung paglitaw nga daw ni Mamushi ay mas maaga nga daw nangyari kumpara sa inaasahan. Pero kaya lang ang pinakamas malala nga daw na nangyari na naging epekto nito is yung paglitaw nga daw ni Mamushi ay nagkasabay pa nga daw o tumiming sa pagbisita nga ni Lord Kobu sa Konoha. So dahil nga nakikinig nga din dito sila Amado habang nag-uusap nga sila Koji at Inujin, kaya nga dahil din sa mga pag-uusap na yon, dito nga naisip-isip na nga rin itong ni Amado na yung tinatawag nga daw ni Kashin Koji na 10 directions may kakayanan pala daw ito na makita ang hinaharap. At balik nga agad dito kay Inujin, dito nga sinasabi niya kay Amado na tuluyan na nga ba daw talaga na nabulag itong si Koji na hindi na nga rin daw kasi talaga alam ni Koji kung ano nga ba yung susunod na mangyayari. Lalo't inaakala nga din daw kasi ni Inujin na malinaw ngang nakikita ni Koji yung mga nangyayari sa hinaharap na parang isang malinaw at malinis na larawan. Na siyang sinagot naman sa kanya dito ni Koji na sinabi na nga daw niya dito kay Inujin na parang nga daw kasi makita ang hinaharap kinakailangan nga din daw kasi nasirain din ang future. So yun nga matapos ngang ipakita ang mga pag-uusap na yan, lumipat na nga o bumalik na nga ang panel dito sa bakbakan na itong ang si Daemon ay binalagbag nga itong mga mamushi. Bang! Na habang napag-uumpukan na nga rin ng mga mamushi itong si Eida at habang paparating pa nga lang siya dito, sumulpot na nga rin dito si Boruto at isang wasiwas nga ng kanyang katana, tanggal nga ang mga ulo at katawan nitong mga mamushi. Bang! At kaya nga dahil din dyan, dito nga sinabi na nga rin ni Shikadai na bagamat bundok-bundok na nga din daw yung mga namamatay na mamushi, kaalinsabay naman din daw nyon, napakabilis pa nga din daw nila na nagmumultiply na kaya nahihirapan pa nga din daw sila na ubusin nga ang mga ito. Dahil kahit nga daw si Daemon, mukhang umabot na nga daw sa kanyang limit, sa kanyang stamina, na kaya kahit mangyaring tinutulungan na nga siya ng ibang ninja dito, katulad nga nitong ni Mitsuki, mukhang hindi pa nga rin talaga sapat itong si Daemon na solohin nga ang mga kalaban. Kapoy na nga siya mga pare ko, hoy. Pagod na. Ano Joe, ayaw mo na? Pagod ka na?
Kung ako lang, kung ako lang. But anyway, mga pare ko, yun nga no. Dahil nga patuloy pa nga rin sa pagpaparami itong mga mamushi, dito nga sinasabi nga din nitong nila Ada, Borot at Mitsuki na nakakabwisit nga daw. Hindi nga daw sila nauubos at patuloy pa nga rin daw sila dumadami. Na kaya nga dahil din dyan, dito nga tinawag na nga rin ni Boruto si Shikamaru na nais nga daw marinig ni Boruto yung assessment ni Shikamaru at kung ano na nga ba daw ang kinakailangan nilang gawin. Pero bago pa nga yan, lumipat na nga rin ang panel dito kay Koji at Inujin na dito nga ay pinapaliwanag ni Koji kay Inujin na ang katotohanan nga daw talagang mapupunta nga daw talaga si Inujin sa paggamit nga ng kanyang mind transmission formation pagkatapos nga daw na magdusa ng Konoha sa isang matinding pagkasira na kagagawan nga daw ni Mamushi. At kaya dahil nakikipaglaban naman daw sila kay Mamushi sa tulong nga daw nitong ni Inujin na namaster na nga daw nito yung panibagong jutsu, hindi na nga din daw nakakagulat na yung kasunod nga daw na nangyari magkaiba nga daw dun sa mga senaryo na nakita niya sa mga nagdaan. Hindi baga para nga daw kay Inujin ay mas mahina si Mamushi at si Himawari at Ada naman ay nanatili nga din daw buhay. At ang lahat nga daw na yon ay ipinagpapasalamat nga daw nila sa panibagong jutsu ni Inujin. Pero sinabi naman dito ni Inujin na kung ganun man, ano naman daw kung ilabas pa ito dahil lalot hindi din naman daw maganda yung mga nangyayari sa bawat anggulo. Na kaya nakikita nga daw ni Inujin na wala nga daw talaga silang pag-asa na magwagi nga kontra sa kanilang mga kalaban. Na kaya ano naman daw ang magiging gamit ng mind transformation jutsu dito nga daw sa panibagong jutsu. Pero kalinsabay nga din ng bagay na yan. Dito naman sa kabilang panel ay pinapakita na iniisip nga din itong ni Amado na maaaring mangyari nga daw na magkaroon ng napakaraming posibilidad na eksplanasyon. Na maaari nga daw kasi na yung mga mamushi ay nagagawang makapagbahagi ng kanilang mga nakikita or kahit mismo na marahil na nagagawa nga din daw nila na makapagbahagi din ng kanilang mga naririnig. Or baka marahil nga din na yung bawat mamushi nga daw ay nagagawa nga din makapag-isip individually or independently na marahil pa nga daw na umiiral pa nga ang kanilang iisang kamalayan na siyang nagpapakilos nga daw sa kanilang kabuuan. At balik nga agad dito kay Koji na patuloy nga niyang sinasabi na ang hinaharap nga daw ay paniguradong nagbago na pero yung ability nga daw niya na 10 directions ay malaking tulong para nga sa mga paglakap ng mga impormasyon na bagamat ang naging daanan nga daw ay dinala sila dito ng mas malalim nangyaring nakita naman daw ni Koji ang mga nangyari sa hinaharap na may pagkakalin tulad nga lang din daw sa mga nangyayari ngayon. At kaya dahil tiyak na bumagsak na nga daw yung talino ni Mamushi magkakaroon na nga din daw sila ng tsansa o pagkakataon na kanilang tatantyahin na siyang maaari nga nilang sunod na gawin ang mga hakbang o plano na siyang lumitaw na nga din. Pero ang siyang sinabi naman sa kanya dito ni Inujin na hindi na nga daw niya kailangan pang sumunod o magpadala dito sa mga sinasabi ni Koji. Lalot based nga din daw sa expression ng mukha niya mukhang kinakailangan na nga daw ni Inujin na gawin nga ito sa kanyang sarili. Ang gawin nga na kung ano nga ba talaga ang kinakailangan gawin. Na siyang idinagdag naman dito ni Koji na may mga ilang matahimik nga daw na pangyayari sa hinaharap na kung saan si Inujin nga daw ay mangyaring gagawin nga din daw ang bagay na yon. Na kaya mas maigi na gawin na nga din daw ito ni Inujin na para nga mabasag nga din daw yung pangit na mangyayari sa hinaharap. So matapos ngang ipakita ang mga pag-uusap na yan, lumipat na nga ang panel dito or bumalik na nga dito sa mga mamushi na patuloy pa nga ring hinahabol itong sila Ada at Daemon. Na dito nga ay sinasabi nitong ni Daemon na masyado na nga daw marami yung mga mamushi na kaya mukhang kinakailangan nga daw nila na gumawa muna ng distansya or else madudurog nga daw sila sa mga mamushi na yon. Na sinabi naman dito ni Ada na wala nga din daw silbi dahil nga mas mabibilis nga daw sa kanya yung mga mamushi. Na sinabi naman ni Daemon na ipagpatuloy nga lang daw ni Ada ang paglipad dahil siya naman daw ang bahala sa pagkana o sa pagbalagbag sa mga to. At dahil nga mabilis nga talaga gumalaw itong mga mamushi kaya nga dahil din dyan nangyaring maaabutan na nga sila ng mga to. Ngunit subalit datapwat bago pa nga mangyari ang bagay na yan, bago pa nga sila madampian ng mga to kaalinsabay naman yan dito nga pinapakita na itong si Boruto ay biglang sumulpot at biglang ang winasiwas itong mga mamushi na malapit na nga madakma si Ada. Bang! Habang sinabi naman ni Boruto dito kay Ada na siya na nga daw ang bahala sa likuran nila na siyang ipinagpasalamat naman dito sa kanya ni Daemon. Habang dito naman sa kabila ay pinapakita naman itong si Shikamaru na sinasabi nga nito sa sarili niya na mag-isip nga daw siya na mag-isip dahil may kinakailangan nga daw siyang gawin or kinakailangang maging plano. At habang pinipiga nga niya ang kanyang utak kaalinsabay pa nga din yan pumasok pa nga ang masamang balita dito na yung panibagong jutsu nga na ginagamit ni Inujin ay nawala na nga o na-disconnect, which is ganun nga din o napansin na nga din ito nila Sumire. Sabay nga din yan dito nga pinapakita nga rin sa lugar ng bakbakan na dito nga sa likuran ng mga mamushi ay may isang palaka nga dito at balik naman dito sa hideout nila Koji na may nakaporma na nga dito na isang palaka at isang summoning reverse technique formula na mula nga dyan ay pinapakita nga itong si Inujin na nakapwesto na nga ito sa gitna kasama ng isang palaka. At sabay sabi ni Inujin na salamat nga daw dito kay Koji na sinabi naman ni Koji na good luck nga daw dito kay Inujin. At matapos nga ang mga pamamaalam na mga salitang yan dito nga nangyaring ginawa na nga rin ni Koji sa kanyang kamay na
na-inactivate o inirelease na nga din nito ang reverse summoning, na kaya nga dahil din dyan, dito naman sa kasunod na pinapakita ay heto na nga. Nangyaring lumitaw na nga itong si Inujin dito mismo sa lugar ng bakbakan, na kung saan nakapwesto nga rin yung palaka kanina, na siyang napansin naman agad siya dito ni Himawari. Pero agad nga ding sinabi ni Inujin dito na itong si Himawari na nga daw ang bahala sa kanilang mga kasama kapag siya nga daw ay nawala na. Nakaalinsabay nga din yan, sinigawan na nga niya dito si Shikadai na hulihin at i-hold nga daw ni Shikadai yung isang mamushi, at pagka-release nga ng Shadow Paralysis Jutsu, agad-agad na nga rin inactivate ni Inujin ng kanyang jutsu na mind transfer technique, na pinatama nga niya agad dito sa isang mamushi na nakatayo, na kaya nga dahil din sa bagay na yan, dito naman sa kasunod na panel ay pinapakita nga na huminto na nga itong isang mamushi, habang dyan nga ay pinapakita nga din na nawalan na nga ng malay itong si Inujin, at itong mamushi naman ay nagpupumilit nga sa kanyang sarili na makagalaw, pero hindi nga niya magawa. Nakalinsabay nga din yan, nangyaring nadamay na nga din itong mga ilang mamushi na siyang humahabol nga kila Ada at Daemon, at ang mga ito nga ay nagsihintuan sa ere, na siyang ipinagtaka na nga lang nila dito at ikinagulat, na dito nga ay sinasabi nga rin ni Chocho na bakit nga ba daw nagkaganon yung mga mamushi, ano nga ba daw ang nangyari sa kanila, na sinabi naman dito ni Shikadai na mukhang ito nga daw ay galing sa mind transformation jutsu ni Inujin, na bagamat isa nga lang daw ang pinasukan o kinontrol niya, kahit gayon pa man, nangyaring naghintuan pa nga din daw ang lahat ng mga ito. Habang dito naman sa kabilang banda, itong si Amado, habang nanonood nga sa mga nangyayari, kanya nga sinasabi na ito na nga din daw yung iniisip niya kanina. Inaasahan na nga din daw niya na magagawa nga daw ni Inujin na matake over ang lahat ng mga mamushi gamit nga lang din ang isang mamushi, na siyang nagets o naintindihan naman agad nitong ni Sumire, dahil mangyaring meron nga daw kasi sila na isang kamalayan na nagpapakilos nga sa kanila bilang isang grupo, na dito nga idinagdag pa ni Amado na kanya nga sinasabi na mukhang umiiral nga daw talaga ito ang pagkakaroon nga din daw kasi ng isang pag-iisip na siyang nagdala nga sa lahat ng mga mamushi na tinataglay nga daw ni Inujin ngayon, na kaya sa madaling salita na ang lahat nga daw ng mga mamushi ngayon ay under control na nga daw ni Inujin. Yes mamen, habang walang malay nga ang kanyang katawan, matagumpay namang niyang nagawa na makapasok nga dito at makontrol nga ang lahat ng mga mamushi. Nakalinsabay naman din yan para nga sa isang plano, dito nga pinapakita na sinasabi nga nitong ni Kashin Koji na kinakailangan nga daw ni Inujin na masira yung mata ng mga mamushi, na kapag mangyari nga daw kasi na masira nga yung mata ng isa sa mga mamushi, lahat nga daw ng mga mata na to ay masisira na nga din, at kapag nasira na nga daw ang mga mata na to, hindi na nga din daw magagawa ng mga mamushi na makapag-multiply o makapagparami uli. At kaya nga dahil din sa mga impormasyon na yan, gamit nga ang katawan nitong isang mamushi na pinasukan ni Inujin, nangyaring sinigawan o tinawag nga niya dito si Daemon, at sabay sabi na sisirain o wawasakin nga daw ni Inujin ang mga mata nitong ni Daemon. At kaya nga dahil din dyan, dito naman sa kasunod na panel na pinapakita ay heto na nga. Nangyaring nasira nga ang mata nitong mamushi sa kadahilanan nga na nag-reflect nga kasi ang mga sinabi nito. Nasisirain nga niya ang mga mata ni Daemon. Nag-reflect nga sa kanya yung intensyon niya na wasakin ang mga mata ni Daemon. At kaya nga dahil din dyan, nangyaring nadamay na nga din ang katawan dito ni Inujin, na basically yung mga mata nga din niya dito ay nasira na nga din. At dahil nga nangyaring nasira na nga din ang mata nitong isang mamushi, basically din guys, katulad nga lang din sinabi ni Koji kanina na magkakadamay-damay na nga rin yung mga ilang mamushi o ang lahat ng mga mamushi sa kung ano nga ba ang pwedeng mangyari sa isa, na kaya mula nga dyan dito nga pinapakita nga din na itong mga mamushi na magkakasama nangyaring nasira na nga din ang mga mata nito, at ang mga ito nga ay tuluyan na nga din na nagsibagsakan, which is same nga lang din dun sa mga ibang lugar na kung saan ay may mga naiwan nga o may mga natira, katulad na nga lang din dito sa loob ng bayan ng Konoha. Nagsilaho na nga din ng mga mamushi dito mga pare. Nakalinsabay naman din yan, dito nga agad-agaran nga rin na ginawa ni Himawari na pinagaling nga ang mga mata ni Inujin. So dahil nga nagkawasak-wasak na at napulbos na ang mga mamushi, kaalinsabay naman din yan, dito nga iniisip ni Delta na nagwagi na nga ba daw talaga sila laban sa mga mamushi, na habang itong si Boruto naman na nasa ere unti-unti ngang inabangan itong unting-unting nabubuo na Turn Soul, at nang tuluyan na nga itong mabuo at nang makuha na nga ito ni Boruto, agad-agad nga din siyang bumaba, na kaya nga dahil din dyan, dito nga tinanong nga agad nitong ni Kawaki na ano na nga ba daw ang plano nitong ni Boruto sa Turn Soul na to, na sinagot naman sa kanya dito ni Boruto na nakakahiya naman daw kung hahayaan na nga lang daw ni Boruto na ang Turn Soul na to ay mabulok. Nakalinsabay nga din ng bagay na yan. Dito naman sa kabila ay pinapakita naman itong si Bag, at sa pagiging puno nga nito, dito nga mapapansin nga din ang isang claw mark, at mula nga dyan ay pinapakita nga din sa claw mark na to na may sumilip nga na isang mata, at ang sumilip ngang ito ay malamang wala ngang duda na masasabi nga din natin na yan nga ay si Code.
Yes mga sir, malamang si Code nga talaga yan. Dahil yan nga rin yung nangyari sa mga nagdaan dun sa mga nakaraang chapter nung lumitaw nga siya sa hideout ng mga Shinju na dyan nga'y pinapakita na nahuli nga siya o nadali nitong evil version or Shinju version ni Shinki na si Ryu. Na kaya nga din dito sa panel na to, wala ngang duda mga parikoy na itong sumilip sa claw mark na nasa puno nga nitong ni Bug ay wala ngang iba kundi si Code. At kaya hanggang niya nga guys ang ating talakayan for today's video para nga dito sa ating Boruto Time Skip 2 Blue Vortex Chapter 33 full review. Sa wakas nagkaroon din ng good news na muli nga silang nakapagbabagsak ng isa sa mga Shinju. Then let's see naman sa mga susunod na mangyayari o sa mga susunod na chapter dahil nga mukhang lalabas na nga uli si Code na kaya marahil magkakaroon nga uli dito na mga panibago na naman na mga kaaya-ayang mga kaganapan. So hanggang dito guys ang ating talakayan for today's video. Sana'y nag-enjoy kayo. Maraming salamat. Anime Tagalog Talakayan nagpapaalam.